Buffalo chicken wings, pampawala ng mood swings, kaya tara, lutuin na natin. Madali lang to gawin at mas mura kaysa bibili ka sa mga restaurant, kaya tara, simulan na natin. Una, i-prep muna natin yung chicken. So, isison ko lang to ng salt, ground black pepper, Spanish paprika, garlic powder, white ground pepper, nor seasoning, and then lemon. I-mix lang natin yan, then let it rest sa fridge overnight. After 24 hours, ready to fry na yan. So maglalagay lang tayo dito ng itlog and then cornstarch. Tapos haluin lang natin. Habang nagpapainit tayo ng mantika, ay gagawa na rin tayo ng breading niya. So naglagay lang ako dito ng cornstarch, salt and pepper, paprika, garlic powder, and then pwede na natin siyang i-coat. So start na tayo magprito dito over medium heat lang para hindi mabigla yung chicken at maging luto pati sa loob. So sinalang ko lang yan and then hinayaan ko siyang maluto and after ilang minutes, ayan, hahanguin na natin siya dahil luto na yan. At pagkatapos naman yan, ay sinalang ko yung mga natitirang batch ng chicken. And then hanguin ulit natin kapag kaluto na sila. And also, nag-second fry nga rin pala ako dyan ng lahat ng chicken para mas malutong siya at mas crispy. Pagkatapos yung hanguin, ay let it rest muna sa cooling rack para mas tumulo yung mantika and also para hindi rin magsaging chicken natin pagka nilagay na natin siya ng sauce. So, while waiting, gawa naman tayo ng sauce. Nagtunaw lang ako dito ng butter and then nagsutay ako ng garlic. Add tayo ng banana ketchup. Mas prefer ko to kasi may konting tamis. Tapos, add tayo ng hot sauce. Pero konti lang kasi hindi ako mahilig masyado sa maanghang. Then, lagay tayo ng Knorr seasoning. Tapos niyan ay soy sauce, then salt and pepper, garlic powder, and then a bit of magic sarap. This is optional. Lagyan na rin natin itong honey citron tea dahil napaka game changer talaga nito sa mga lutuin kaya i-try nyo na rin. And just like that, may sauce na tayo kaya ihalo na natin yung chicken and then i-coat lang natin ng sauce. And after that, luto na. Gawa tayo saglit ng garlic mayo dip. So, naglagay lang ako dito ng mayo and then garlic, salt and pepper, tapos honey, then a bit of water. And after that, plating na tayo. Medyo nahirapan ako dito paano ko siya ipi-plate ng maayos. Pero for me, goods lang din naman yung kinalabasan. Kaya kung gusto nyong mawala yung mood swings ng mga jowa nyo, lutuan nyo na rin siya nito kasi masarap talaga. Babush!